Hello mga kamangyan! It's me, LJ, here in China. So for today, I'm gonna share with you guys on how you can get a tourist visa for your baby. So I'm gonna teach you what are those steps na ginawa ko for you to know when you go here in China and you want to get a visa for your baby. So stay tuned! So guys, this is all based on my experience. So hindi ko alam kung paano yung process na ginawa sa ibang consulate. Pero this process is here's in Shanghai. At ako mismo yung nag-asikaso. So ito yung process na nangyari sa akin that time. So i-share ko sa inyo. Ewan ko sa iba ha. So I'm gonna share my experience getting my tourist visa for my baby para makauwi kami ng Pinas. First, hanapin nyo kung saang consulate kayo malapit. Kung sa Beijing, Xiamen, sa Shanghai, or Guangzhou, o kung saan man kayong yung lugar nyo na malapit doon. Pero sa case ko, hindi ako pumunta sa malapit kasi ang malapit sa amin is Xiamen. Pero kumuha ako sa Shanghai. Why? Kasi pupunta kami Disneyland that time. So, para minsanan na lang rin, 'di ba? So, hindi sayang yung punta namin. Kukuha na kami ng visa, makakapag-tour pa kami. So, ang first na ginawa namin, sa Shanghai kami kukuha. So, yon tumawag kami sa consulate na nakuha namin yung number sa Google. Diyan namin na-contact yung Shanghai embassy. And then, yung nakausap namin sa line is, tinanong ako kung yung anak ko ba is pinanganak dito or sa Pinas. And then, sinabi ko sa Pinas. And then, kinuha niya yung email ko and tinanong kung kailan kami babalik ng Pinas. Then, after that, pagbaba ko ng phone, a minutes later, nag-send ng email and nakasama yung list of requirements, then, schedule kung kailan kami pupunta. Yung schedule lang punta namin is may bracket. Hindi lang pagpunta nyo is hindi specific date. Meron siyang bracket. Like for example, within 7 days na binigay nila, dun ka pupunta. So, mamimili ka kung saan ka bakante. Like pinapunta ka ng January 1 hanggang January 5, either dun sa January 1 to 5, pwede ka pumunta. Then, na-shock ako kasi nung pag-send niya ng requirements, sabi ko, ay, wala ako ng mga requirements na to. Like, for example, bank statement. Kasi, dito kami sa China, nagbakasyon kami that time. And then, yung huko, wala pang huko si baby that time. Then, ibang requirements, wala kami. Then, tumawag ulit ako after I received that message. And then, sinabi ko sa kanila na, sir, wala po akong gantong requirements, ganyang requirements. Then, they told me na just bring all supporting docs na meron kami, original and photocopy. And it's that okay, kahit na wala akong bank statement. Dun sa in-email sa inyo, may naka-attach doon na link, yung visa application form. Pipilapan nyo yon. And then, pag napilapan nyo yung nasubmit nyo, may isi-send sa inyo na form, yun yung ipiprint out nyo, ipapasa nyo sa consulate. And then, yung in-email sa inyo, ipiprint nyo din yun, screenshot nyo, iprint nyo, kasi kasama din yun. Yun yung proof na meron kayong schedule that time. So, kasama siya sa requirements. Yung visa application sa Shanghai, open sila ng 9:30 to 11:30 ng umaga. So, pag nag-apply kayo ng visa, pupunta kayo doon ng maaga. So, hindi nyo naman na kailangan pumila. Like me that time, priority nila yung Pilipino doon. So, diretso na lang kayo. Sabihin nyo lang na Pilipino kayo. Pakausap nyo sa husband nyo kung kasama nyo siya. And then, pag i-claim nyo yung visa, hapon. I'm not sure kung 2 p.m. basta hapon din. So, hindi na rin kayo pipila, diretso na lang rin kayo doon din. Pipila kayo doon upo kayo sa kung saan yung claiming area ng visa. First, na requirements is yung visa application form na nakaslagay doon sa email, naka-attach, na pipilapan nyo. After nyo mapilapan yun,
may ise-send sa inyo na form, yun yung ipi-print out nyo. And then the second is yung in-email sa inyo, which is yun yung confirmation na may appointment kayo that time. And then birth certificate ni baby na PSA, authenticated, naka-apostille that time sa akin. And then marriage certificate namin, PSA marriage certificate namin, apostille with authenticated that time. ID ni Habi, Chinese huko ni Habi, passport ko, at syempre passport ni baby, then itinerary. Pwede na itinerary or plane ticket, one way is okay na. Hindi na kailangan nung back and forth. One way is enough, itinerary is enough, sabi nung taga consulate sa Shanghai. So, that's all the requirements. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang rin siya kadali. Ganun lang rin yung mga requirements na hiningi sa amin that time. Yung price range naman ng tourist visa for baby is naka-indicate dun sa email na isi-send sa inyo. Sa amin kasi that time, yung price range ng visa ni baby is pag 1 day, 380 RMB. Pag 2 days process is 304 RMB. Pag 3 days process is 228 RMB. So, ewan ko kung same pa din yung price nila ngayon sa price nung kinuha namin that time. So, naka-indicate naman yun doon pag in-email kayo. So guys, may ino-note lang ako dito na pag nag-apply kayo ng details sa visa application form ni baby, yung name niya is isasama nyo yung middle initial niya. Like for example, ang pangalan ng baby nyo sa passport is Li Xiaofei Cruz. So ang pangalan niya is Xiaofei. Then, ang middle initial niya is Cruz, which is apelido nyo, and then Lee yung father name. And then, ang ilalagay nyo pag naglagay kayo ng details niya sa visa application form, yung name niya na ilalagay nyo is Xiaofei, include nyo yung Cruz, which is yung apelido nyo. So, magiging pangalan niya yung Xiaofei Cruz. Same din, pag nag-book kayo ng ticket, ganun din yung gagawin nyo. Kasi magkakaroon ng conflict, tatagal kayo sa airport kasi hindi sila match. So, ganun yung nangyari sa amin that time. So, make sure sa amin, hiniwalay namin yung apelido ko, pangalan niya. So, mix match, pinaulit kami. So, munti kami na iwanan ng aeroplano that time. So, guys, buti na lang, 4 hours nandun na kami sa airport dito sa Nanxiang. So, dito pa lang sa Nanxiang yun papunta kami ng Shanghai. Nagkaroon na kagad ng conflict. Buti pa lang doon, naayos na namin 4 hours. E paano kung matagal bago kami pumunta sa airport pa, malilate na kami. 'Di ba? So, may iwan kami ng aeroplano pag doon namin inaayos. So, much better kung gano'n na yung gagawin nyo, guys. So, mga kamangyan, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo for this vlog. Don't forget to follow me and subscribe. Like and share na rin. And comment kayo pag may mga questions kayo, pwede nyo rin akong i-PM. Nagre-reply naman ako. So, again, this is based on my experience. Sana may natutunan kayo at sana natulungan ko kayo for that. So, thank you. Paalam.